Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Isang kamanghamanghang kwento mula sa Unbelievable Facts ang nagsasalaysay kung paano noong taong 2010 itinuring ni Vikram Gandhi ang kanyang sarili bilang isang espiritual na guro sa Kumare. Bagamat wala siyang tunay na espiritual na otoridad, marami ang sumunod sa kanya at naniwala na nabago ang kanilang buhay dahil sa kanyang mga turo. Ipinakikita nito kung paano ang paniniwala kahit sa isang bagay na hindi totoo ay maaaring magdulot ng pagbabago. Sa Ebanghelyo ngayon, isinalaysay ni Jesus ang talinhaga ng alibughang anak. Ang bunsong anak naniwalang matatagpuan niya ang kaligayahan sa malayong lupain, kaya't nilustay niya ang kanyang mana sa walang kabuluhang pamumuhay. Nang mawalan siya ng lahat, saka lamang siya natauhan at bumalik sa kanyang ama. Sa halip na itakwil siya, buong pag-ibig siyang tinanggap ng ama. Samantala, ang nakatatandang anak, bagamat masunurin, ay nagdamdam sa habag ng kanyang ama na nagpapakita na hindi rin niya lubos na naunawaan ang lawak ng pagmamahal nito. Tulad ng mga sumunod sa Kumare, minsan inilalagay natin ang ating pananampalataya sa mga bagay na hindi tunay na makapagpapaligaya sa atin, kayamanan, katanyagan o maling paniniwala. Ngunit inaanyayahan tayo ni Jesus na italaga ang ating pananalig hindi sa ilusyon, kundi sa tunay na awa ng ating amang nasa langit. Hindi tulad ni Kumare na nagpapanggap lamang, ang pag-ibig ng Diyos ay totoo at tunay na nakapagbabago ng buhay. Ngayon pong Kwaresma, magbalik loob tayo sa Ama ng may katapatan sapagkat ang kanyang pag-ibig ang tanging tunay na katiyakan. Lagi siyang handang tanggapin tayo, gaano mang kalayo ang ating nalakbay. Naway italaga natin ang ating pananampalataya sa Diyos na kailanman ay hindi tayo iiwan. Amen.